Di ko talaga inaasahan yun guys. Dumating si kaibigan natin na Dwinding Linyo. Meron po siyang ipapaabot sa lahat po ng nagmamahal po sa Presidente BBM, no? Marcos. Meron po siyang advice po sa lahat po ng mga nagmamahal po sa kanya na handang magpakamatay dahil po sa kanilang pagmamahal. No? Meron lang po siyang ipapayo sa inyo po, si kaibigan. Kasi meron pong nakita ang ating mga kaibigan, baka madamay kayo ha. Kasi ipinapaabot po ni Isioto nung nag-usap kami dito tungkol po dyan. Bakit po nagkakagulo po yung bansa natin dahil po sa kanya. Huwag po ninyong bulagin ang inyong mata. Okay lang po, wala pong problema kung hanggang ngayon magpapatuloy tayo na magsuporta kasi po siya po talaga ang ating presidente. Respetuhin na lang. Pero meron lang pong nakita ang ating kaibigan, baka madamay kayo dahil sa galit po ng mga PNP, Army, no? Yung mga nag-retire ba na mga general. Kasi yung samahan po nila hanggang ngayon nagpapatuloy. No, kaya natakot ang ating kaibigan na si Shoto nung nagpaabot siya. Kaya si kaibigan naghintay lang na tawagin natin guys. Tinyo? Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito. Maugid ni ang inyong nakita karon sa mga nagsuporta sa BBM. Paalala po sa inyong lahat, sa lahat po ng nagmamahal po, nag-idol, na handang magpakamatay po sa ating presidente dyan. Mayroon pong payo ang ating kaibigan. Pakinggan po ninyo dahil i-translate ko at ipapaabot sa inyo. Kaibigan, sige. Napakadelikado yan kaibigan dahil nakita niya na madadamay kayo. Kung ano man po ang kaguluhan sa 2025, kung si PBBM pababaon sa pwesto, kung sakali man, huwag po kayong sasama tulad po ng rally. Huwag po ninyong ibuwis ang buhay ninyo, sabi ng ating kaibigan. Kayo po ang dapat po maghusga kung ano pong kamalian na nagawa po ni BBM dito sa ating bansa. Kung bakit nagkagulo. Kaibigan, ito po talaga ang inyong gusto na ipaabot at na-worry kayo dahil po sa magaganap na kaguluhan dahil yung mga retiradong kapulisan, army, general, yung mga PME guys, ito po ang delikado dito kapag haharang yung mga nagmamahal po kay BBM. Kaya ipaalala lang po natin para ang buhay po hindi masayang. Kasi buhay na po ang nakataya dito guys kapag ito ay mapapatunayan na magkamali ang budget na kinuha nila sa Land Bank, PDIC, PNB, sa PhilHealth, DPWH, ito po ang mangyari. Kaya natakot po si kaibigan, kaya siya po mismo ang nagpaabot dito. Ninyo. Nako. Para po sa inyong lahat yung ginagawa namin. Ayaw ng ating kaibigan mapahamak po ang mga tao na nagmamahal sa ating presidente. Hindi po daw ninyo mapipigilan guys. No? Hindi po ninyo mapipigilan ang galit po ng mga nagretiro o sundalo o pulis. Kasi sila mismo po daw ngayon nang gagalait na po sa galit. Nanginginig na po ang kanilang kamay. Gusto na po nilang pumaktay daw. Ito po ang nakita ng ating kaibigan. Handa na po sila guys na mag-gurgur daw. Kilala po ba niyo si Dado? Marao. Ito po yung natatakutan ni kaibigan kasi isang hudyat lang po daw ito guys. Marami po siyang mga
galamay guys na mga kagrupo po nila ngayon na handa po na kumilos para po ay tugisin po ang namumuno sa atin dito. Kung mapapanood po ninyo yan guys, no? Grabe yung mga sakit na binibitawan po niya about sa ating presidente. Parang hindi po presidente po ang kanyang paningin kay BBM ngayon. No? Kaibigan, ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong pagmamahal sa tao. O mananawagan din tayo sa lahat po ng mga supporters ng Duterte, sa lahat po ng mga nagalit po ng mga retiradong mga pulis dyan, sundalo, mga general. Please po, maawa po kayo. Sabi ng ating kaibigan, huwag po natin idamay ang inyong galit po doon sa presidente, yung mga tao na nag-idol sa kanila. Dahil po hindi po maganda. Wala po silang kamalay-malay. No? Nabulag lang po sila sa katotohanan ngayon na nangyayari po. Kasi guys, hindi po niyo ako masisi dahil po ang kaibigan natin mga Dwindi, sila po ang nakakita kung ano po ang tamang ginawa. Yung mga Duterte, sa totoo lang guys, hindi sila perfecto. Mayroon po silang kamalian, pero hindi magulo ang bansa natin noong sila po ay namumuno. Sa totoo lang. Oo. Si Sara Duterte, ang isa ang kanyang kamalian ngayon, kung hindi po niya masasagot kung saan napunta ang pira ng DepEd, yun lang po ang kanyang isyu ngayon. Ito lang po talaga kung ikumpara po natin sa isyu ni BBM. Harap-harapan po nila ninakaw yung pira sa land bank. Saan po nila dadalhin yan? Diba? Oo. Ito po yung sinabing kaibigan, nabalitaan natin, diba? Mayroong babayaran. Mayroong babayaran po yung BBM sa pamamagitan po ng gold bar na napundo po doon sa Central Bank. Kasi yung alam ko marami mga tao na sa baba ngayon, hindi po nila alam kung bakit mayroon gold bars doon sa Central Bank, no? Kasi po yung pera na yan doon sa loob, ginagamit yan para sa mga proyekto dito sa ating bansa. Kung ano man ang kukunin po natin sa ibang bansa na mga bagong kagamitan, yun. Doon po nila kinukuha, doon po nila binabayad yung pera na yan doon sa gold. Kaya ang gold po marami pong ninakaw na. So totoo lang, prangkahan na lang tayo. Maraming hindi nakakaalam. Kaibigan Linyo, nagsulti yun. Alam po niya kung ano po ang kagagawan po. Kung bakit hindi na po tayo dapat mabulag pa dahil po nakita ninyo harap-harapan na kinuha po yung mga budget ng PhilHealth. Kaya ito po, itong tandaan ninyo sa lahat po ng nag-invest, no, naglagay po ng pera dyan sa bangko, mga depositor. Ito po ang sinasabi ng ating kaibigan, no? Pakinggan niyo, ulitin natin kasi ipinapaabot po niya no, kahapon yata. Sige kaibigan. Oh, sa lahat po na makarinig nito ha, kung mayroon kayong mga pera po kayo sa land bank o ano man dyan, kung mayroon kayong ilalagay pa dyan, parang delikado pa, huwag po muna ninyong ilagay po. I-chop-chop na lang muna ninyo. Kung mayroon kayong malaking pera na pundo dyan, kunin mo muna. Baka po hindi yan maibalik. Paano maibalik yan? Nga, kinuha na po talaga yung pera dyan sa bangko. Kasi po dadalhin yan. Kung saan dadalhin yan? Oo. Oo, natakot si kaibigan. Kasi ang mga retirado ngayon na mga nag-retire po ng mga sundalo, at saka yung mga sundalo ngayon na active, alam ko, galit na sila guys. Galit na. Kung meron man, yun lang po nag-idol sa BBM. Kaya pasensya na. Kung meron po ako na sagasaan na mga diehard kaibigan, wala akong kasalanan dito guys. Ipaabot lang po nila para magising kayo, para hindi kayo madamay. Kasi sayang po ang inyong buhay kung kapag ilaan po ninyo dyan. Nakita po natin kung anong dahilan ang
gulo dito sa ating bansa. Kaya natakot ang ating mga kaibigan na doon. Di ba mapapahamak po yung mga tao na nabubulag dahil po sa ginawa. Kasi, oo, kung hindi ito maganda, na pagdala karon sa 2025, kung saan po nila dalhin yan, ang delikado dyan, ibulsa. No? Aalis sila dito. Kapag ang taong bayan po humabol dyan, nakaplano na yan sila. Kung, ito po ang sabi ng kaibigan, no? Kita po nila. Ay nako, sabi ng ating kaibigan na, kapag ito ay maipit, sila Tamba, asawa ni BBM, at saka siya, lahat po ng mga kaalyado niya, nakahanda na po ang kanilang sasakyan para po ay makaalis kaagad dito kapag ito ay mangyari na magulo. Madali lang sila makalipad guys kasi po mayroon po sila mga sasakyan na himpapawid, may mga pira sila, mayayaman sila, di ba? Kaya sila mas lalo silang yumayaman. Mas lalong nahirapan ang Pilipinas. Kaibigan, salamat sa ipinapaabot ha. Guys, pasensya na kayo, patawad po. Ako ay humingi sa inyo ng tawad kasi marami akong subscriber na nagagalit sa akin. Dahil po bakit po na tinitira ko daw si Kuan. Hindi, nakita natin harap-harapan na. Basta sinabi ko sa inyo, si Duterte ang kasalanan po nila dito. Yung mga paktayan at saka yung issue ngayon ni Sara. Kung meron pa kayong issue na nakikita sa kanila, kayo na magbahala. Hindi po ako nagsabi na iboto ninyo yan ha. Hindi po. Nasa inyo lang po ang kapasyahan. Kasi pray po tayo, freedom. Wala po tayong advice lang po sa inyo. Sa lahat po na nabubulag. Baka po madamay kayo kapag sumisikla po ang kaguluhan ngayon. Baka po meron ba magharang-harang. No? Kasi po mahirap harangan po yung nagagalit ngayon. Napakarami. Pasensya na po. Gusto ko lang na may isipti po yung mga tao na nagsuporta po sa BBM. No? Kaya ako nagsabi dito na sa lahat po na nagsuporta po sa Duterte, huwag po ninyong idamay. Yung mga tao na bulagan lang po. Ha?